Aso't pusa at ang unggoy. Noong unang panahon sa labas sa kagubatan ay mayroon dalawang matalik na magkaibigan. Nandadaya ka dahil lang natalo ka. Isa ka lang talunan. Tama na, oras na. Itong parte ng gubat na may 55 puno ay napagdesisyonan na ang inyong pag-aaway ay hindi lang nakakadistorbo. Ngunit ito ay pangit na halimbawa para sa mga bata dito sa kagubatan. Kaya, Huwag po. ayokong gawin ito, ngunit kailangan niyo nang umalis sa kagubatang ito. Hindi maaari. Pasensya na, ngunit hindi ito ang unang beses na pinagsabihan namin kayo. Kaya hindi na kayo maaaring manatili dito. Ayaw kong gawin sa kanila ito, ngunit sinubukan na namin kayong pagsabihan. Siguro sa labas sa kagubatan ay matututo sila sa pagkakaibigan at pagkakaisa. At ang aso at pusa ay lumakbay na sa nayon ng mga tao. Hi, pusa at aso. Mukhang gutom kayo. Tara, bibigyan ko kayo ng gatas. Hoy, ang bilis mo namang uminom. May inom mo na ang parte ko. Gumagawa ka na naman ng mahinang palusot para mainom at masolo mo lahat ng gatas. Umalis kayo dito! Mukhang gutom na kayo. Sobra. May alam akong lugar kung saan kayo makakuha ng pagkain. Sabihin mo sa amin, saan? Dinala ng unggoy ang dalawa sa isang tahimik na lugar sa labas ng bayan. Nakita ko ang bantay dito na gumawa ng pancake para sa sarili niya kaninang umaga. Sobrang sarap ng pancake, baka may mga natitira pa. Salamat po. Nakita ko palang umalis yung bantay, pwede na kayong pumasok. Ang bait mo talaga. Hoy, kung alam mo palang may pancake sa loob, bakit hindi na lang ikaw ang kumuha? Una, mga daga. Ayoko sa mga daga. Ano naman ang ikalawa? Kailangan natin may umangkin ng sala bago dumating ang bantay. Paano kung ubusin nila yung pancake para sa kanila? Hindi nga makainom ng mangkok ng gatas para sa kanila. Hindi yan marunong magbigayan sa kahit na ano. Samantala, ang aso at pusa ay naglibot na at nakita ang pancake. Ibaba mo ang pancake. Ano ang problema mo? Dinala ko lang ito palabas. Masama na dinala mo yan. Para itakas sa akin. Hindi kaya. Ginawa mo. May problema ba? Kinuha niyang malaking piraso. Hindi. Kinuha mo. Ako na ang aayos nito. Kinain ng unggoy ang pancake dahil papantayin niya daw ito. Ngunit habang tumatagal ay lumiliit ito. Hanggang sa wala nang makain ang dalawa. Hanggang sa dumating ang bantay. Ayo, hapunan ko yan. Ang lakas ng loob niyo. Tutulungan ko kayo. Makas ka kanina. Kinain mo yung pancake at hinayaan mo kaming masisi ng tagabantay. Isang tunay na pagkakamali, pero kung kayo ay galit, di sige, gusto ko lang naman kayong dalhin sa lugar kung saan kayo makakatulog. Ang dumi naman ng lugar na ito. Akala ko gusto niyo magwalis. Bakit naman? Okay, sige. Hay, kasi sabi ng kaibigan mo tamad at madumi ka. Tamad at madumi? Ang lakas ng loob niya. Nauuhaw na ako. Kuha ka ng sarili mong tubig. Tama nga sabi ng kaibigan mo, tamad at madamot. Ang lakas naman ng loob niya. Ipapakita ko sa kanya. At dahil doon ay naging alipin sila ng unggoy. Sa tuwing may hindi sila ginagawa ay sinisiraan sila ng unggoy at sasabihan ng tamad. Ngunit ang ituturo niyang nagsabi nito ay ang aso o pusa. Sa ganitong paraan ay namamanipula sila ng unggoy. Sa katagalan ay napagtanto nila na nagsisinungaling ang unggoy at pinaglalaroan lang sila. Ang sama-sama ng unggoy. Pero hindi higit sa atin. Kasalanan natin ito. Napagtantoan ko na ang sinabi ng isa sa atin tungkol sa pagsasamantala sa ating puot.
Pero hindi na ngayon. Hindi na mauulit.